Napapansin ko mga kababayan, paunti-unti na namang sumisikip ang ating mga kalsada. At napakainit pa rin ang araw kasabay ng mga mainit na mga balita na ating nakikita sa Senado. Lalo na dito sa mali na namang proseso. Puno ha. Baka sabihin nyo bias tayo. Yan ay nakikita lang naman natin sa mga balita. Tangkang paghuli nila ni Senator Bato. Kung sino man kayo mga tao na nangigipit sa kapwa ninyo Pilipino, what if kung mangyari sa kaanak ninyo, sa mga magulang ninyo, sa mga kapatid ninyo, sa mga anak ninyo, at sa mga apo ninyo? Matuwa kaya kayo? Maawa naman kayo, makonsensya naman kayo. Huwag nyo nang antayin na ang taong bayan pa ang umusga sa inyo. Ito ang mga balita nating nakikita sa magkaiba't ibang mga platform ng ating social media, mga kababayan. Panoorin natin. Mr. President, may I move that the Sergeant at Arms remove these people from the vicinity of the Senate. Mr. President, dear colleagues, Senator Trillanes, as a former member of the Senate, is welcome in the Senate and will of course be given due courtesy unless he has He is part of the harassment, unless Mr. he is President. part of the harassment. So Kasama niya. you gave me that Siya answer. ang nagawa sa Yes. NBI na harangin ako dito. Sabi ni De La Rosa, kasama si Trillanes sa humabol at aniyay nang haras sa kanya. Nasa Senado nga si Trillanes, dala ang warrant daw ng ICC laban kay Bato. Pero itinanggi niyang hinabol at warrant daw ng ICC laban kay Bato. Pero itinanggi niyang hinabol at hinaras niya si Senator De La Rosa. Wala pa raw siya nung mangyari yung komosyon. Pakinggan natin ang pahayag ni Trillanes. Wala. Eh kung nandito na ako, di natapos na yan. Saan sa sabi ng NBI pag dinampot dito, diretso na sa airport? Meron tayong batas kasi, Republic Act 9851. Nakalagay doon, the government authorities may surrender him. Diba? Kung merong akusado na iniimbestigahan ng International Tribunal. Yun ang ginagamit natin dito. Hindi na natin papalabasin yan si Matatandaang noong 2024 ay hinamon ni De La Rosa si Trillanes na siya mismo ang umaresto at magposa sa kanya. Sabi ng dating senador, tinutupad lang niya ang hamon ni Bato. Balikan natin ang pahayag na yan ni De La Rosa. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes. Sabihan mo. Sige ka lang, ngak-ngak dyan ng ICC. Sige. Go ahead. Sumama ka pa. Mag-serve ng warrant. Sumama ka. Ikaw mismo magpusa sa akin. personal request ni Bato na samahan ko daw yung pag-aarestuin siya. Nandito ngayon na arestuin siya. Sino po yung That's why I'm here. Diba? Yung NBI, arestuin siya. Inamin niya ako, diba? Inamin niya ako na samahan ko yung mag-aresto sa kanya. Cheryl, sa ngayon ay hinihintay natin ang sunod na magiging galaw ng NBI dahil nga ngayon ay ginrant yung motion na malagay under Senate Protective Custody itong si Senator Bato de la Rosa kung mananatili bang maghihintay dito ang NBI, kung magkakaroon pa ba ng ibang komosyon o mananatili na muna dito ang senador. Kasi nga itong kanyang protective custody under the Senate, ito yung sinisiguro na itong legal developments na nangyayari sa paligid ng senador, matutugunan niya, mahaharap niya raw ito nang nasisiguro yung kanyang security at access sa mga legal remedies. Cheryl. Pero meron mo, hanggang kailan mapoprotektahan ng Senado si Senator Bato? Yun, Cheryl, wala pang binabanggit kung hanggang kailan. Pero ang sinisiguro dito, as yung doon sa naging motion ni Senator Rodante Marcoleta kanina, gusto nilang siguruhin na may proteksyon na maayos etong senador at meron siyang maayos na access din sa mga legal na remedies or options na maaari niyang gamitin sa pagharap o pagtugon dito sa mga nangyayari sa paligid niya. Yung subpoena mula sa PNP, sa pulisya, etong sinasabi arrest warrant mula sa International Criminal Court. At yun nga, dahil nga sinasabi dito sa Senado, hindi raw maaaring maaresto ang kahit na sinong senador hanggat nasa sesyon ang Senado. Tandaan natin na may adjournment sine die ang Senado by June 4. So ibig sabihin, kung sakali man yung oras na panahon na meron ng senador, hanggang doon pa lang magkakaroon ng adjournment ang sesyon, magkakaroon ng butas doon sa panahon kung maaari pa bang manatili dito sa kustudiya ng Senado ang senador, magkaka-extension ba o iba na ang magiging aksyon o desisyon ng liderato tungkol dyan. Pero still, ang nasabi nga kanina ni former Senator Trillanes, nakalagay nga sa batas na maaaring arestuhin ito, at sabi pa ni former Senator Trillanes, aantayin niya raw na lumabas itong si Senator Bato de la Rosa. Cheryl. At ano rin ang desisyon ng Senado tungkol doon sa mga NBI agent na nangharas umano kay Senator Bato?
Nais pa nga, Cheryl, kanina ni Senator Bato de la Rosa na matanggal sa pwesto itong mga agents o kaya mga opisyal ng NBI na hinadlangan siya. Sinasabi pa nga niya nung pumasok sa session hall itong si Senator Bato, may sugat daw siya dahil nga sa kanilang habulan at yung kanyang pagpupumiglas dito sa mga may nais daw na arestuhin na siya. Pero so far, wala pang pinal na desisyon ang Senado tungkol dyan kasi kinikilala pa nila kung sino-sino nga bang mga agents mula sa NBI o mga representative ang nag-cause din ng komosyon na ito. And basta so far ang malinaw dito ngayon, may ilang mga empleyado pa lang from the Senate ang pinapayagang lumabas sa gate, sa labas, habang yung iba pa mga nandito, mahigpit pa rin nilang inilalagay sa total lockdown ang Senado. Cheryl. Ihabol ko na rin, Marymon, napanood namin yung sa video na nasa loob nga ng Senado si Senator Trillanes. Nagkita na ba sila ni Senator Bato? Hindi pa, Cheryl. Yun nga yung sinasabi kanina ni Senator Trillanes. Aantayin niya raw na lumabas itong si Senator Bato. Yan yung bago pa magkaroon ng pag-approve ng motion na malagay under Senate Protective Custody itong si Senator Bato. At sabi ni former Senator Trillanes, nandito raw siya, bago pa mangyari yung komosyon, wala raw siyang idea doon. Nandito siya dahil nga doon sa hamon sa kanya ni Senator Bato na samahan daw yung mga aresto sa kanya. And in this case, ang magsaserve nung arrest warrant na pinakita ni former Senator Trillanes ay galing doon sa ICC. Ito ay isuserve daw ng NBI. So up until this moment, sumama kasi tayo kay former Senator Trillanes, umakyat siya sa may library ng Senado, pero hanggang doon pa lang natin nakikita itong si Trillanes. Sa ngayon, di pa natin nakikita kung may pagkakataon na ba siyang bumaba ulit o silipin itong si Senator Bato de la Rosa. Cheryl. At sa punto pong ito, makakausap natin live ang bagong luklok na Senate President, Senator Alan Peter Cayetano. Good evening po. Good evening, Vicky, sa lahat po na nanonood ng GMA7. Magandang gabi po sa inyong lahat. Alright po. Ang sabi po ni dating Senador Antonio Trillanes IV, obstruction of justice ang paglalagay sa protective custody ng Senado kay Senador Bato de la Rosa dahil meron daw pong warrant of arrest para sa kanya mula sa International Criminal Court. Ano po ba ang tugon nyo rito? Ma'am, unang-una, napakaraming problema ng Pilipinas, sa presyo ng bilihin, doon po sa oil crisis, may political crisis din po tayo, nangyayari din po yung impeachment. Bakit naman po tuwing magbubutuhan sa Senado, biglang lumalabas na kailangan hulihin si Senator Bato? So today po, immorally, illegally, lahat po na violation ay ginawa nila, nakipaghabulan sila sa loob ng Senado. May proseso po ang pag-serve ng warrant. They have to coordinate with the Senate President, and then may legal remedies po ang isang senador katulad ng kahit sinong Juan de la Cruz na pwede pumuntang korte. So actually po si Senator Trillanes mismo ay nagtago din po sa protection, nagpasailalim sa protection ng Senado bago sumuko. So ang gusto po kasi nila is a witch hunt na ayan si Senador Bato, eto warrant na hindi naman nila pinapakita tapos bigla nilang huhulihin. Tapos may maraming mga agents ng dito sa loob ng Senado. You can't blame us to think that it's not really justice but ayaw nila magbago ang mayorya dito po sa Senado. Pero Mr. Senator, sa saligang batas nakasaad na hindi maaring arestuhin ang isang mambabatas habang nakasesyon po ang Kongreso, pero para po sa mga offenses na may parusang hindi higit sa 6 noong pagkakakulong. Ano po ba ang application nito sa kaso po ni Senador de la Rosa? Yes. So we have Senate Resolution 44 na nagsasabi na kapag ito ay foreign warrant, kailangan dumaan pa rin to sa local court. Tapos yung local court ang mag-i-issue ng warrant of arrest and sasiguruduhin lang natin na may due process. So ilan beses na po nangyari yon, ilang senador na po ang humingi ng tulong sa Senado, but eventually pag sinabi ng korte na tama yung warrant of arrest, sila na mismo nagvo-volunteer mag-surrender. At sabi na sa akin ni Senator Bato, for as long as it's a Philippine court and in order lahat at lahat ng legal remedy ay pwede sa kanya. Ang problema nga, in what capacity ba si Senator Trillanes? Bigla na lang magpapakita dito, may warrant. Is he with the Interpol? Is he with the ICC? Police ba siya? So hindi naman pwede po na biglang dadating dito, tapos makikipaghabulan sa isang senador, we're in session, at papunta sa session hall. Even assuming may valid warrant of arrest, you still coordinate at papayagan mo pa rin pumasok sa session hall, pagkatapos mahinahon na makikipag-usap. In that case po, may action po bang gagawin ang Senado laban sa NBI o anumang ahensya ng gobyerno dahil nga sa nangyari kanina kay Senador de la Rosa? Well, we want to lower the temperature but at the same time protect the integrity of the Senate. So willing ako makipag-usap sa kahit sinong opisyalis ng NBI, pero in-identify muna namin yung nakipaghabulan kay Senator Trillanes because we're holding them in contempt. So we are going to detain them until makapagpaliwanag or ma-purge nila sarili nila ng contempt. Kasi kung sa House of Representatives man or sa dito Senado, yung nga lang medyo bastos ka sa committee level ay hinuhold
na in contempt, ano pa kaya yung pigilan mo yung isang senador na umabot sa session hall? Opo. Doon naman ho kay dating Senador Trillanes, meron ba kayong gagawing hakbang? Well, kasi pag hindi naman siya direct contempt, we will allow the investigation to go through. He is a former senator. He's always welcome here in the Senate. We can have different political views but discuss. Pero hindi pwedeng parang Gestapo o para kang may private army na papasok dito tapos pipilitin mo yung gusto mo. Yung lockdown na ginawa namin was in response na caught in the act o flagrante delicto yung ginawang pag-assault kay or attempted na pag-assault kay Senator Bato. So let me make it clear, yung contempt order, immediate yon. Ngayon yung legal namin nag-aaral ngayon kung ipapa-inquest yung mga nahuli or kung mag-iimbestiga muna ang dalawa naming committee. But I'm hoping cooler heads will prevail and I'm hoping there'll be a dialogue between the executive and the new leadership para we can focus on work. Opo. At kayo pong na-impeach na sa Kamara si Vice President Sara Duterte, inaasahang dadalhin na sa Senado. Anumang araw ngayon po ang Articles of Impeachment. Ang sabi po ni dating Senate President Tito Soto noon, agad niya itong aaksyonan. Ngayon kayo na po ang nakaupo. Paano po ang magiging takbo ng impeachment trial sa Senado? Actually, kaharap ko yung buong former majority sa lounge nung ako'y hinatak ng aking MRO at ng production assistant nyo. Dinidiscuss namin yan. Malinaw naman po ang konstitusyon, malinaw naman po ang batas. Very clear naman yung sinabi ng Supreme Court na forthwith. Pinapaliwanag nga ni Senator Soto, ang ibig sabihin, magko-convene ka agad. Hindi trial ka agad kasi may mga administrative na hakbang na gagawin. So we are under public scrutiny. Kayo mismo, binabantayan nyo kami. The Senate is on trial. Bantayan nyo kami at husgahan nyo kami, but we will follow the law. We'll follow the Constitution, we'll follow the law. Senator, kailan po inilift itong lockdown sa Senado ngayon? They're in the process. Ina-identify lang kung sino yung nakipaghabulan. Actually, may konting commotion sa likod ko na parang habulan. I don't know what's happening, but we want to restore order dito sa Senado. Pero ano ho yung mood ngayon dyan, Mr. Senator? Medyo nagulat kami lahat kasi alam naman namin na lahat gagawin na hindi kami makabuo ng 13 or 14 but hindi namin na-expect kasi kitang-kita sa video. Isa lang yung staff doon yung kasunod niya. Hindi pa niya staff. Mag-isang pumunta si Senator Bato dito pero ngayon lang ako nakakita ng grupo ng agents nakikipaghabulan ng senador sa loob ng Senado. And I'm sure hindi ito ang gusto ng ating Pangulo at hindi ito ang gusto nating image sa buong mundo. No? So I'm hoping yun nga na it was only tempers that flared. It was some machinations na inisip ng kung sino-sino. But let's restore order. May batas tayo. So sundin natin batas. All right, Senate President Alan Peter Cayetano, maraming salamat po sa oras niyo.